Yo, konnichiwa mga kakloy. So this is Chloe from Japan, Chloe's Vlog. So for today's video mga kakloy, samahan nyo naman kami ng asawa kong hapon. Ang totoo nito mga kakloy, matagal na tong video na to. Nung nakaraang buwan ng April pa to mga kakloy. So sa wakas nagkapanahon na nga tayong mag-edit ng video mga kakloy dahil hindi na busy. So nung time na to, pumunta pala kami ng asawa ko sa isang flower shop para sana makabili ng puting rosas. Buti na nga lang mga kakloy at nataon na nung araw na to walang pasok si asawa nga po sa kumpanya nila. Wala namang holiday sa buong Japan. Sadyang wala lang talagang pasok sa kumpanya nila ng mga panahon na to. Kaya buti na lang at nabutan namin yung flower shop na bukas. Kasi kapag nataon na sarado, talagang manghihingi na naman kami ng bulaklak sa mga kapitbahay. So ang gaganda nga ng mga bulaklak nila dito mga kakloys, at saka mura lang din. So supposedly mga kakloys, white roses sana yung gusto naming bilhin. Kaso wala na daw, ubos na raw. So ang natira na lang daw ng mga panahon na to ay blue, yellow, and pink roses. So mas pinili ko na nga lang yung pink or peach roses mga kakloys. Kasi at least parang close to white na siya. Alam naman natin kung anong meaning or ibig sabihin ng kulay blue. Sabi nga nila meaning daw ng color blue is sad or malungkot. Kaya ito ang pink na lang napili ko. Para at least close to white na nga siya. So ang totoo nito mga kakloys, kaya kami bumili ng bulaklak nung mga panahon na to. Kasi nga nung mga araw na to mga kakloys ay yung araw ng kaarawan ng aking yumao or na mayapang kapatid na si Kuya Junjun. So dapat papunta na kami sa dagat nito mga kakloys kung saan namin pwedeng maiala yung mga bulaklak na pinamili namin para sa mga namayapa naming mahal sa buhay. Since malayo nga ako sa Pinas at hindi ko madalaw yung nicho nila sa sementeryo. So habang binabaybay namin yung daan papunta sa karagatan, nakita nga namin itong hapagkainan na Joyful. So sabi ng asawa ko, kain daw muna kami. Dahil mag-almost 1 PM na nga ng mga oras na to. Kaya sagot ko kay asawa nga po, noo ba? Sino ba naman ako para tumanggi? Sakto nakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya ito na nga mga kakloys, pumasok na nga kami sa Joyful. At pumili na ng lamesang mapagpwepestuhan namin. Dito nga kami madalas kumakain ni asawang hapon mga kakloys. Kasi paborito ko yung sinaserve nila dito na burger steak or minsan beef steak. At ayun, agad na kaming namili ng mga ma-order namin mga kakloys. At dahil madalas nga akong nag-order dito ng beef steak or burger steak mga kakloys, kaya nung time na to, tinry ko na naman yung ibang menu. Nag-try ako ng mga gulay-gulay kasi gusto ko yung gulay ito. Pinili ko to kasi may prutas din, may kiwi. Ito lang sanang gulay yung gusto kong kainin kasi alam kong mabubusog na ako nito. At naisipan ko rin sanang mag-order ng pasta pero bigla akong kinutuban na hindi ko mauubos. Kaya hindi ko na lang tinangkang mag-order ng pasta. Sabi ko yung gulay na lang. Pero nga itong si asawa nga po, inorderan ako nung chicken na pagkain na parang may kanin yata sa ilalim. Sabi niya, itry ko daw kasi masarap daw yun. Wala na akong nagawa kasi in-order niya na. Tapos mag-order kumuha na ng mainom si asawang hapon. Maya-maya dumating na nga yung in-order namin. At ayun mga kakloys, nag-umpisa na kaming lumafang at kami na to Tom Jones na. At ayun, iningganyo ko si asawa na tulungan niya ako sa salad kasi hindi ko maubos. Habang kumakain na nawalan nga ako ng gana dahil naalala ko na naman yung mga mahal ko sa buhay, lalo na yung kapatid ko. Naisip ko lang, ang saya siguro kung buhay pa yung kapatid ko. Hindi dahil sa hindi masarap yung pagkain, pero yun yung dahilan kaya ako nawalan ng gana dahil nga naalala ko yung mga kuya ko tsaka lalo na yung nanay ko. So yun, dali-dali na nga kami pumunta sa isang beach area kung saan namin pwedeng ipasabay sa alon yung binili naming bulaklak. Kaso nataon na low tide mga kakloys. Kaya napagdesisyonan namin ni asawa na sa ibang beach area na lang. Minabuti na agad naming lumipat ng ibang area kasi medyo makulimlim na yung kalangitan doon. At mukhang balak pa yata umiyak ng panahon. At di nagtagal sa ilang minutong pagmamaneho ay nakarating na nga kami sa ibang beach line. Share ko lang din sa inyo guys na ngayong parating na linggo or September 15 ay ika 3 years death anniversary na ng aking late mother na si Elena. Kaya kahit month of April pa tong video na to, kahit ito pa yung araw ng kaarawan ng namaalam kong kapatid na si Kuya JR, mas prefer pa rin namin na asawa na lahat ng namayapa kong mahal sa buhay mabigyan ng bulaklak. Mga kapatid ko, nanay ko, mga pamangkin ko, yung lola ko, pati na rin mga tiyuhin. Ang pinaka-importante lang naman sa lahat, nahigit pa sa alay ng bulaklak, ay yung wag nating kakalimutang maisali sa mga dasal at panalangin natin yung mga namayapa nating mahal sa buhay. Maipagdasal natin lagi-lagi na sana kung nasan man sila ngayon naroroon, ipinagdarasal ko palagi na sana magkaroon sila ng mapayapang pamamahinga. Na naway mapatawad sila ng Panginoon sa kung ano man ang naging kasalanan
kasalanan nila habang sila'y buhay pa, na lagi lang silang nasa puso natin, pati ng lahat ng pangaral, pagmamahal at sakripisyong naialay nila sa atin nung sila'y buhay pa. Siyang magiging inspirasyon at sandata natin sa pagharap sa hamon ng buhay.